Hello po mga kasabong. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po ulit kayo dito sa aking YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? Lalong-lalo na sa mga kaibigan ko na patuloy sumusuporta sa akin. Sa ngayong episode nito, ating tatalakayin ngayon ang isa pa ring request ng ating subscriber na si Peter Parker. Ang kanyang subscriber name sa aking YouTube channel na ginagamit. Request niya po yun kung paano raw ang pag-troubleshoot ng manok sa araw ng derby kung sakaling mag-off ito. So ang sabi niya mga 3 oras bago ang laban. Usually mga 4 lang na klase ng troubleshooting ang alam ko sa kung mag-off ang ating manok. Pero bago tayo magpatuloy, dapat muna nating alamin kung paano natin malalaman na off ang ating manok. So ano po ang mga sign na makikita natin? So unang-una, kung masyadong mainit ang mukha ng ating manok, yun po ay may sign po yun na may tendency na mag-off ang ating manok. So sa ganun, pag na agapan natin ang mga ganun, medyo may tendency pa na hindi sila mag-off. So halimbawa umiinit na, kaya from time to time sa araw ng laban, dapat ang nagkukondisyon ng manok, ang in charge sa pagpointing, ay responsibilidad niya po ang pag-check ng kanyang mga inaalaga ang panglaban sa araw ng laban. So kailangan every time na mag-drop kayo sa 3x3, kung maglimber kayo, every time na pinapaipot sila o pinapaunat-unat ang kanilang mga paa upang hindi sila hindi sila mangatog sa loob ng kulungan, ay i-check natin ang kanilang temperature dito sa kanilang mukha. Pag sobrang mainit, so may tendency na mag-u-off ang ating manok. So ano po ang pwede nating gawin sa ganun sitwasyon? So mga kasabong, pag na medyo napansin nyo na medyo umiinit ang ating mga manok, ang kanilang mukha, ay dapat natin silang hilamusan, isprehan natin sila ng tubig. So lalo pa kung medyo malayo pa ang ating laban, para medyo lumamig ang kanilang pakiramdam, at medyo basain din natin ang ilalim ng kanilang mga pakpak dito sa ilalim ng pakpak at sa may puwit. At isprehan din natin ang kanilang paa. So ito po mga kasabong, halimbawa mga matagal pa ang ating laban, pero kung malapit na, hindi po natin ito pwede magagawa sa ating alaga, na babasain pa natin ang kanilang mga paa, ang kanilang ilalim ng pakpak dito sa may kilikili, sa may puwitan, ang mukha. Medyo malabo na po natin yung magawa, pero granting po mga 4 hours to 3 hours pa ang ating laban, pwede natin masolusyonan, mag-check natin para bumaba ng konti ang kanilang temperature. So yan po, isa po yun sa mga sinyalis na mag-off ang ating manok. So halimbawa off na din ang ating manok, paano po natin malalaman na off talaga ang ating manok? So usually pag drop natin ng ating mga manok sa 3x3, makikita talaga natin ang ating manok hindi sila masigla. Ang kanilang mga mata ay hindi ganong matalas, tapos ang iba medyo matamlay, medyo inaantok ang ating mga manok. Makikita natin na off talaga sila. So ang manok na nasa kondisyon sa araw ng laban, simula pa lang pagdating mo sa sabungan at nakapahinga na sila ng mga kahit 2 oras pa lang, pag inidrop natin sila uli sa 3x3, makikita talaga natin na dapat masigla talaga sila. So hindi pa sila ganun excited, pero dapat masigla, hindi yung parang malungkot at medyo matamlay, at ang kanilang mukha ay hindi ganong mapula. So yan po, isa sa mga sinyalis po yun. Tapos sa kanilang ipot din, makikita natin, halimbawa medyo
mayro undesirable ang color ng kanilang ipot. Halimbawa green ang kanilang ipot, so yun ay sinyalis po na medyo nagka-digestive problem po ang ating manok. So yan po, medyo mahirap yung solusyonan mga kasabong. So halimbawa, ang pinaka-the best talaga na magagawa natin kung nag-up ang ating manok, kung allow naman mag-substitute ng manok at meron talaga tayong pampalit, mas magandang palitan na natin ang ating panlaban dahil medyo dihado na po talaga tayo. Iba po talaga ang manok na hindi mo idinaan sa pag-troubleshoot, yung talagang nasa tama talaga silang kondisyon simula ng pagdating mo sa sabungan, na hindi talaga nasira ang kanilang kondisyon. Pero may mga instance talaga na wala talaga tayong pangpalit. So ano po ang mga dapat natin gawin kung halimbawa nag-up ang ating manok? Halimbawa 4 hours before the fight, na notice natin ang ating manok kahit mga makita mga 6 hours o 5 hours before the fight. So may magagawa pa tayo sa ganong sitwasyon. Pwede natin bigyan ang ating manok ng ginseng. Yung ginseng na tablet na or capsule na pang tao. So 4 hours before the fight, isa po yun sa mga solusyon na pwede natin gawin. Pero hindi tayo 100% makakasiguro na babalik ang kanilang kondisyon sa natural na yung magpointing tayo. Pero at least makakatulong po yun mga kasabong. Ginseng capsule 4 hours before the fight bago nyo ibigay. So magbibilang kayo na tatantyahin nyo ang inyong laban. Kung halimbawa ilang fight number kayo ngayon, tapos titingnan nyo kung mga ilang fight number na po ang nasa rueda, tapos tatantyahin mo mga 4 hours before the fight. So matatantya mo naman yan. Halimbawa kada oras nakapapagsultada na mga 8 hanggang 10. So kayo na ang bahala mag-estimate na matatantya nyo na mga at least mga 4 hours, o hindi naman masabing eksakto talaga 4 hours, yung between sa maaring mga 4 hours and 30 minutes or mga 3 hours and 50 minutes, mga ganun. Basta tatantyahin nyo lang na at least mga ganyan ang interval para medyo makarecover ang ating manok. Isa po yun sa solusyon. Tapos isa pa na solusyon talaga, kung halimbawa lalo na kung inaantok talaga ang ating manok, ay yung bigyan natin ang ating manok ng caffeine tablet po. Mabibili din po yun sa mga drugstore, sa halimbawa sa Mercury Drug, sa Rose Pharmacy, kahit mga anong mga drugstore at mga pharmacy po ay meron nagbibinta ng mga caffeine na in tablet form po. So yung ginagamit pang tao. So bibigyan po natin sila ng caffeine 30 minutes before the fight. So yung malapit na po tayo maglimber, so madaling tantyahin yun mga kasabong, dahil makikita natin na 30 minutes before the fight. Pwede natin yun ibigay habang tinatarian sila or habang pagkatapos magtimbang. Halimbawa magriwi, hindi naman agad mapapalaban ang ating manok. So hindi po tama na pag naglimber tayo, pag sinabing healing area na, ibibigay natin. So ang maganda doon, pag bago tarian or bago tarian, doon natin bibigyan, dahil ang karamihan naman ang ating manok ay hindi naman agad pagkatapos tari ay ilalaban agad, ililinya pa yun, may mga nauna pa. So pwede yun bago tarian or pagkatapos tumari, ibigyan nyo ng caffeine tablet po. 1/4 lang po mga kasabong, pantao yun. Hatiin nyo ng 4 na beses ang tablet ng caffeine. So, di ba ang caffeine yun ang sangkap sa kape, yung ang kopi may mga caffeine yun. So yun, pampagising yun mga kasabong, hoping na gumalaw ang ating manok sa rueda. Pero hindi po yun mga kasabong guaranteed na ang ating manok ay gagalaw talaga ng 100%. Pero at least makatulong yan ng konti kontra sa wala talaga tayong ginawa sa ating manok na alam na natin na off na siya, lalo na kung inaantok ang ating manok. So pwede kung may
pharmacy sa malapit, pwede kayong bumili ng kapyin or pwede kayong magbaon ng kapyin or mga baon ng kapyin or ginseng. Yan po, pangatlo po yon sa aking nalalaman mga kasabong. At ang pang-apat na aking alam, yung natural way, yung na light spar po natin ang ating mga manok. Halimbawa, bago natin sila dalhin sa halimbawa up talaga, nagpointing na tayo, tatawagin na tayo na healing area na. So before natin dalhin sa healing area, i-light spar natin ang ating manok. Yun po ang tinatawag natural way. Wala tayo, halimbawa wala tayong kapin, wala tayong ginseng, wala talaga tayong ibang solusyon na magagawa. So yun na lang po ang isa sa pinaka natural na paraan na atin silang i-light spar ng mga 2 buckles lang. Pero siguraduhin po natin mga kasabong na may glove ang, lalo na yung ang ka-sparring, baka madisgrasya ating manok. At medyo kung i-spar natin sila sa medyo maliit sa kanila, yung talagang maliit sa kanila, para hindi sila gaanong ma-injury, iba letter, mas malaki sa kanya, baka mapuruhan siya. So mas maganda yung maliit na manok, so para medyo magising ang kanyang katawan. At yan lang po ang solusyon. So halimbawa wala na talaga tayong substitute, yun na lang. So ang pinaka last resort na yun. Tapos ang isa ay dasal na lang na baka swertihin tayo pagdating sa Royda at masolusyonan natin sa yung ginawa natin. Pero hindi yun katulad talaga nung ating manok na hindi talaga nag-up. So yun po. Ang iba nga, pag talagang up na ang kanilang manok, ang pinaka-solusyon dyan mga kasabong ay pustahan lang natin ang ating manok ng minimum. Halimbawa 3,500 lang ang minimum bit. So pupustahan lang ng 5,500 ang minimum bit. Tapos pagkatapos nun, ipupusta mo pa yun sa kalaban para kung matalo man ang yung manok, mababawi mo, ang manok mo lang ang matatalo, hindi ka matatalo sa pira. Yun po ang ginagawa ng iba. Halimbawa 5,500 ang minimum bit, pupustahan mo ng 5,500. Tapos pag doon na sa Royda, pupusta ka sa kalaban ng mga 5,000 din, mga ganun. I-offset mo na kung matalo man, medyo konti lang ang matatalo sa iyo, hindi ka matatalo ng malaki. Yan po ang ginagawa ng iba. So yan lang po mga kasabong. Sana'y nakatulong po ito sa inyo, ang kunting tip na ito sa kung paano ang pag-troubleshoot. So yun po, i-review natin. Yun, kung halimbawa mainit ang ating manok, yun, hindi pa yun sign na nag-up na talaga. May sinyalis pa lang na mag-up ang ating manok pag masyadong mainit ang kanilang mukha. So yun, kailangan natin silang hilamusin kung malayo pa, at pwede basain ang kanilang paa, sprayan ang kanilang paa ng konti para lumamig ang kanilang katawan, at sprayan ang kanilang kilikili sa ilalim ng pakpak. Tapos yung ginseng capsule or ginseng tablet na pantao, so 4 hours before the fight. Tapos yung 1/4 na kapyin tablet, pantao din yun. So wala namang gumagawa ng kapyin na pang manok, pantao talaga yun. So 1/4 tablet, 30 minutes before the fight. So yun po, at kailangan yung isagawa yun mga doon na sa healing area pagkatapos nyong magtari or before ninyo tarian ang inyong manok. So sa ganung paraan matatansya yung mga 30 minutes, so hindi naman talaga sasabihin natin na accurate na 30, at least mga 30 minutes andun na sila sa Royda, mapapalaban na sila. So at least makakatulong yun ng konti ang kapyin, baka magising sila. At di ba ang kapyin ay isang stimulant at medyo nakakapukaw ng ating medyo inaantok tayo at medyo parang gusto nating matulog, medyo nagigising tayo. Yun po ang isa sa mga, yan lang po ang solusyon na aking nalalaman. Kung
may mga nakapanood dito sa atin na may solusyon din na alam sa pag-troubleshoot, pwede nyong i-comment dito sa ating YouTube channel para naman malaman din namin. So sa ngayon, ito lang po ang masishare ko na nalaman ko na pag-troubleshoot sa manok. Wala na pong akong ibang alam dahil sa aking experience na at sa aking mga pag-aaral about sa manok, yan lang po ang napag-aralan ko. Hindi ko naman maituturo yung mga bagay na hindi ko talaga alam yun. So ito lang, 4 lang ang alam ko. So sa muli mga kasabong, magpapaalam naman ulit tayo ngayon dahil medyo makulimlim na ngayon dahil mga bandang alas 5 na ngayon ng hapon. So magkikita-kita tayo muli sa susunod na aking mga video at sana'y huwag kayong magsawang sumuporta sa akin. Bago ako magtapos ay sinusuyo ko po ang mga bagong napunta dito sa aking YouTube channel na sana'y mag-subscribe na din kayo at paki-like at paki-share na rin para lumago ang aking YouTube channel. So maraming salamat po sa iyong mga kasabong at happy weekend po sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Dinabati ko po kayong lahat ng magandang araw kahit saan panig man kayo ng mundo naroroon. Maraming salamat po sa inyong lahat.